Ako po si Jo, 29 years old. Sa edad kong to, masasabi kong hindi naman ako nahuhuli. Lalo na sa mga karanasan pagdating sa mga babae. Hindi naman sa ipinagmamayabang. May itsura ako. At kadalasan, yung mga babae na mismo ang lumalapit sa akin para mapaligaya ko sila. Pero, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kakaiba. Nangyari ang lahat ng ito nung tumawag ang Tito Manuel ko. Kapatid siya ng ama ko. Nakikiusap siyang dun muna ako tumira sa bahay nila. At para malinaw sa inyo ang lahat, ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Jo, may tumatawag oh. Sagutin mo na. Baka importante yan. Ang sabi ni Itay. Opo, Tay. Ay, si Tito Manuel naman to. Hello po, Tito. Napatawag po kayo. Ano pong may paglilingkod ko? Ang sabi ko. Hello, Jo. Pamangkin. Magkikiusap sana ako na kung maaari lang sana pumunta ka dito sa bahay. Kailangan kita, pamangkin. Alam mo naman yung nangyari sa akin. Pamangkin, mapagbibigyan mo ba ako? Ang wika nito. Hindi ko alam kung ano ang dapat isagot sa tito ko. Mula nung naaksidente siya, hindi na nila naasikaso yung mga negosyo nila. Dahil naka-wheelchair na lang palagi. Magkasama naman sila ng asawa niya. Pero iba ang asawa niya. Nasabi kong iba dahil wild ito. Oo, may edad na siya. Pero mahilig pa rin sa mga nightlife. Gumigimik siya kasama ang mga kaibigan niyang kagaya din niyang pawala. Naawa ko sa tito ko dahil ganon ang asawa niya. Kaya nung sinabi niyang pumunta ako sa bahay nila, hindi ko namamalayan na yung sagot kong, opo tito. Sige, pupunta po ako. Ang sagot ko. Nagpasalamat si Tito Manuel dahil sa sagot ko. At nung narinig na niyang pupunta ako sa bahay nila, agad na niyang pinutol ang pag-uusap namin. At nung narinig ni Itay ang sinabi ko sa kanyang kapatid, nanlaki ang mga mata niya. Sabay sabing, Jo, bakit ka pumayag? Alam na natin ang kilatis ng asawa ng tito mo. Baka mamaya, ano pa ang isipin ng mga tao pag makita nilang nandun ka sa bahay nila. At ang isa pang kinakatakutan ko ay ikaw, Jo. Kilala na rin kita. Baka mamaya, pati ang asawa ng tito mo, hindi mo sasantuhin. Tawagan mo nga ang tito mo. Sabihin mong hindi ka pwedeng pumunta. Sabihin mong may mga gagawin kang importante. Sige na, Jo, tawagan mo na. Ang wika ni Tay. Tay, iniisip mo bang magkikipagrelasyon ako sa asawa ng kapatid mo? Grabe ka naman, Tay. Oo,
babaero ako. Pero hindi naman ako gaya ng gumugulo sa isip mo. Parang ina ko na yun eh. Pupunta ako sa bahay ng kapatid mo. Tay, kahit anong sabihin mo, maganda ang hangarin ko. Gusto ko pong makatulong. Sige na, tay. Aayusin ko lang po yung mga damit na dadalhin ko. Ang sambit ko. Ang tigas talaga ng ulo mo, Jo. Talaga bang pupunta ka pa rin doon? Kahit na pinagbawalan kita? At kahit sinabi ko na yung mga dahilan kung bakit ayaw kong pumunta ka doon? Ang wika niya. Itay, alisin mo kasi sa isip mo yung mga negatibo. Huwag kayong mag-isip ng hindi maganda. Ano naman kung may makakita sa akin doon? Ano naman po ang masama doon? Tay, bahay yun ng tito ko. Nasa loob siya. Hindi na siya makalakad mag-isa. Kahit ano ang sasabihin mo, pupunta ako, tay. Dahil gusto ko siyang tulungan. Kahit na sa mga huling sandali na lang ng buhay niya. Ang sagot ko. Yan na ang sinasabi ko sa iyo. Jo, natuto ko nang sumagot-sagot ng pabalang. Nang dahil sa tito mong yan. Sige na, bahala ka. Kung ayaw mong magpapigil, gawin mo ang gusto mo. Ang wika nito. Nung time na yon, hindi ko na sinagot ang ama ko. Ayaw kong mas lalong lumaki pang issue na yon. Na dapat naman sana, hindi na pinapalaki pa. Makitid lang kasi ang utak ng ama ko. Kaya ganon yung mga sinasabi niya at yung mga iniisip niya. Bahala na. Basta ako, tutulungan ko ang kapatid niya. At yun na nga, nagtungo na ako sa kwarto at kinuha ko na yung mga gamit na dadalhin ko. Pagkatapos kong nailagay sa bag yung mga damit ko, nagpaalam na ako sa aking mga magulang. Alam kong galit pa rin ang tatay ko dahil hindi siya sumasagot nung sinabi kong aalis na ako. Ayaw ko nang dagdagan pa ang sama ng loob niya. Kaya naman, mas minabuti ko nang umalis na lang sa bahay namin. Dumiretso na ako sa terminal. Sumakay ako ng bus. Papunta sa bahay ni Tito. Halos kakailis lang ang bus nung may mga pasaherong nag-aaway. Pareho silang lasing at nagkainitan ng ulo. Sinubukan kong umawat dahil nakikita ko yung mga batang nag-iiyakan dahil sa takot. Pero habang umaawat ako naman itong napagbuntunan ng galit nila. Binugbog nila ako sa loob ng bus. Buti na lang at may nadaanan kaming police station. Huminto ang bus sa tapat nito. At doon na nila hinuli yung mga lalaking lasinggero. Pinipilit nila akong bumaba dahil kukunan daw nila ako ng statement at tinatanong pa nila kung magsasampa daw ako ng kaso. Ang sabi ko naman nun, ayaw kong maabala dahil mas importante ang pupuntahan ko. Sinabi ko sa kanilang hindi na ako magrereklamo kahit na marami akong pasa at galos. Pagkatapos nun, umalis na ang bus na sinasakyan ko. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating na ako sa bahay ng tito ko. Oh, Jo, pamangkin, anong nangyari sa'yo? Bakit may mga pasa at galos ka? Rita, halika nga, bilisan mo. Rita! Ang sagot
ni Tito. Anong kailangan mo, Manuel? Para kang nasusunugan dyan. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Jo, nandito ka na pala. At bakit? Anong nangyari sa mukha mo? Ang sambit ni Tita Rita. Yan nga ang dahilan kung bakit kita tinawag, Rita. Kunin mo yung mga gamot doon. Bilisan mo. Linisan mo ang mga sugat ni Jo. Bilisan mo. Ang sigaw ni Tito. Nahalatang natataranta. Tito, wala po ito. Huwag na po kayang mag-alala. At huwag na kayong mag-abala pa. Mga galos lang po ito, ang sabi ko. Bakit kasi, Jo? Anong nangyari sa'yo? Ang tanong niya. Para hindi na mag-alala pa ang tito ko. At para hindi na siya mangulit pa. Sinabi ko na sa kanya ang nangyari. Sinabi ko ding hindi na ako nagsampa ng kaso. Nagalit siya at ang sabi niya, sana daw nagsampa ako para maturuan ng leksyon yung mga taong yon. Ang sagot ko naman, ayaw ko nang maistorbo pa. Kaya mas okay na yung ginawa ko, ang sambit ko. Pasensya ka na, iho. Muntik nang malagay sa peligro ang buhay mo nang dahil lang sa akin. Kung bakit pa kasi ako nabuhay? Sana namatay na lang ako. Kaysa ganito naman yung magiging buhay ko. Isang inutil at walang silbi. Ang malungkot na sabi ni Tito Manuel. Honey, ano ka ba? Ayan ka na naman eh. Huwag mo nga kasing isipin yung kalagayan mo. Walang mangyayari kung palaging yan ang nasa isip mo. Alam kong hindi mo naman kagustuhan ang nangyari sa'yo. Kaya huwag mo nang dagdagan pa ang paghihirap ng kalooban mo. Jo, dun tayo sa magiging kwarto mo. Dun ko na din gagamutin yung mga sugat mo. Halika na. Ang wika ni Tita Rita. Sige po, Tito. Maiwan ko muna kayo. Ang sambit ko. At sumama na ako kay Tita. Umakyat kami sa second floor. Nandun daw kasi ang magiging kwarto ko. Pagbukas niya sa pintuan ng isa sa mga kwarto, nanlaki ang mga mata ko. Sobrang namangha ako sa nakita kong ganda ng loob nito. Napakaaliwalas, napakaayos, at napakalinis. Jo, halika, tuloy ka. At ito ang magiging kwarto mo. Ang sambit ni Tita. Po, itong kwarto po na ito, ako lang pong mag-isa dito. Tita, parang kasing laki na po ito ng bahay eh. Ang sagot ko. Jo, oo naman. Mag-isa ka lang dito. Pero kung ayaw mong mag-isa, pwede naman kitang samahan eh. Huwag kang mag-alala at huwag kang matakot dahil hindi naman makakaakyat ang tito mo. Kaya kahit anong gawin natin dito, okay lang, Jo. Walang problema. Ay, siya nga pala. Halika, umupo ka dito. At gamutin ko na yung mga sugat mo. Halika na, Jo. Huwag ka nang mahiya. Ang turan ni Tita. Sige po, Tita. Ang sagot ko. Sabay upo. Sa upuang sinabi niyang dun ako mopo. At nung nakaupo na ako, pumwesto na rin siya sa harapan ko. At dito ko na natitigan
ng husto ang mukha niya. Mula sa kanyang mukha, pahapyaw din na tiningnan ko ang dibdib nitong may kaputian at talagang malaki. May edad na ang tita Rita ko. Pero nakakabilib. Hindi kasi nagbago ang korte ng katawan niya. Wala kasi silang anak. Kaya tayong-tayo pa rin ang nasa harapan nito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko habang kaharap ko ang asawa ni Dito. Kaya ang sabi ko, okay na to tita, hindi na masakit. At pakiramdam ko, ayos na to. Salamat po tita, ang wika ko. Sigurado ka bang okay na ang mga galos mo? Jo, napapansin ko yung mga mata mo. Kanina pa kasi nakatitig sa aking harapan. Jo, may gusto ka bang sabihin? Or baka may gusto kang haplusin? Huwag kang mahihiya. Kung ano ang gusto mo, gawin mo. Gawin mo lang, Jo. Ang pilyang sabi ni Rita. Hindi ko nagustuhan ang mga sinabi niya. Kaya tumayo ako at lumabas muna sa kwarto. Nagtungo ako sa terrace. Napakaganda ang view pag nasa taas ka. Habang nakatayo ako at nakatingin sa mga halaman, nung narinig ko ang boses ni Rita at ang sabi niya, Jo, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. Sige, maiwan muna kita. Doon muna ako sa baba. Sunod ka na ha, ang tura niya. Napapailing na lang ako habang sinusundan ang mga mata ko. Ang tita kong papaalis na. At dito ko na naalala ang mga sinabi ng aking ama. May punto siya. Siguro, alam na niya yung ugali ng hipag niya. Kaya lang, hindi niya kayang sabihin ng diretsahan. Pero, kahit ganon ang napapansin ko sa asawa ni Tito, sa abot ng makakaya ko, iniwasan ko siya. Nagpatuloy ang pag-aalaga ko kay Tito. Hanggang nakita ko ang tunay na ugali ng asawa niya. Araw ng linggo, nagpaalam siyang hindi siya makakauwi. Baka daw 2 araw siya sa kanilang pupuntahan. Alam ko ang nararamdaman ng tito ko nung nagpaalam ang asawa niya. Ngunit, mas minabuti na lang niyang manahimik na lang. Masama kasi sa kalusugan niya ang magalit. Kaya naman, nung narinig niyang hindi makakauwi ang asawa niya, yumuko na lang ito at tumango-tango. Gustong-gusto kong pagsabihan ng asawa ni Tito. Pero ayaw kong manghimasok sa kanilang problema. Ayaw ko nang dumagdag sa problema ng tito ko. Nung yumuko si Tito, umalis na ang asawa niya. At ako naman, tinapik-tapik ko ang balikat nito. Tito, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan mong asawa mo kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Matanda na yun. Hindi na dapat paalalahanan pa. Sige po, Tito. Maiwan ko po muna kayo. Ang wika ko. Iniwan ko si Tito at umakyat ako sa terrace. Habang nakatanaw ako, nung nakita ko si Tita Rita.
May isang lalaking sumundo sa kanya. Nakipaghalikan at yakapan sa lalaking yun. Alam kong may pangangailangan siya, kaya niya nagagawa yun. Sa mga nakita kong ginagawa niya, hindi ko na sinabi kay Tito. Alam kong masasaktan lang siya. Kaya, kahit alam kong dehado ang tito ko, iniisip ko pa rin ang kalusugan niya. Nung araw na nagpaalam si Tita Rita, hindi nga siya umuwi ng ilang araw. Hindi man nagsasalita si Tito. Alam kong galit na siya sa asawa niya at sa kalagayan niya. Sa kalagitnaan ng pagdadalamhati ni Tito, hindi naman ako umalis sa kanyang tabi. Lagi ko siyang kinakausap. Lagi akong nakikipagkwentuhan sa kanya para hindi niya maalala yung sitwasyon niya. At nung time na nag-uusap kami ni Tito, dumating ang asawa nito. Gaya ng inaasahan namin. Lasing na lasing ito. Tila ba hindi na niya alam ang mundo niya. Magtatakip silim na noon. At kakatapos ko lang pinakain ang aking tito. Inalalayan ko si tita. Papasok sa kwarto nilang mag-asawa. Pero, ang sabi niya, gusto niyang matulog sa second floor. May kwarto din kasi doon, katabi din ng kwarto ko. Ayaw kong magtanong sa kanya kung bakit doon siya matulog. Umakyat na nga kami at pumasok na sa kwartong gusto niya. Pagpasok pa lang namin sa kwartong yun, agad na siyang humiga sa kama. Jo, pakitanggal ang damit ko. Sobrang init kasi, ang sabi niya. Ay sige po tita, ang sambit ko. Pero hindi ko sinunod ang sinabi niya. Nakapikit siya that time. Kaya, dahan-dahan akong lumabas sa kwarto niya. Nagtungo ako sa kwarto ko at nahiga na rin sa kama. Pagod ako sa maghapon na pagtatrabaho sa loob ng bahay at sa pag-aalaga sa tito ko. At dahil pagod ako, hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ako. At yung haplos ni Tita Rita sa mukha ko ang gumising sa akin. Jo, pwede ba kahit isa lang ang pagmamakaawa nito? Sa sinabi niyang yun, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Tita Rita, kung ano man po ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang dagdagan pa ang pagkakasala mo sa asawa mo. Hindi ka ba naawa sa kanya? Ang sagot ko. Jo, kung pagbibigyan mo ako ngayon, pangako, magbabago na ako. Alam kong marami ka ng karanasan. Siguradong mag-e-enjoy tayong pareho. Jo, isang beses lang ang hinihiling ko. Sana maintindihan mo ko kung bakit ako ganito. Nakikita mo naman siguro ang tito mo. May pangangailangan ako. At alam kong alam na alam mo kung ano yun. Sige na, Jo, pumayag ka na. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, ako na ang mag-aalaga sa asawa ko, ang sabi nito. Dahil sa kagustuhan kong siya na mismo ang mag-aalaga sa asawa niya, pumayag na ako sa gusto niya. Alam kong magiging masaya si Tito pag si Tita na ang mag-aalaga sa kanya.
Habang nakatitig ako kay tita, nung inisa-isa na niyang tinanggal ang sagabal sa katawan niya. Nung natanggal na niya ang mga yun, agad na siyang pumunta sa aking ibabaw. Sobrang husay niya. Lahat ng galaw niya kakaiba. Lalo na nung umpisa na niyang pangangabayo. Oo, si tita lahat ang gumawa dahil pinaubaya ko sa kanya ang katawan ko. Alang-ala sa tito ko. Yung katawan ko kasi ang kapalit ng pag-aalaga ni tita sa asawa nito. Alam kong nasiyahan siya dahil sa pagpapaubaya ko. Pagkatapos nun, natulog na siya sa kwarto nilang mag-asawa. Mula nung may mangyari sa amin ni tita, iniwasan ko na siya. Inobserbahan ko ang bawat galaw niya. Tinupad niya ang pangako niyang magbabago na siya pag pumayag ako sa gusto niya. Hindi na siya gaya ng dati. At yung labis na ikinatuwa ko ay yung pag-aalaga na niya sa tito ko. Pagkalipas ng ilang buwan, maayos na ang samahan nilang mag-asawa. Kaya naman, nagpaalam na ako. Nagpasalamat silang mag-asawa dahil sa pag-aalaga at pagtatrabaho ko sa kanila. Nag-abot sila ng pera para daw sa kabayaran ng lahat. Kinuha ko ang pera na yun at umalis na ako sa bahay nila. Sinabi ko sa mga magulang ko ang pagbabago ni Tita Rita. Nasiyahan din sila dahil magiging panatag na daw ang loob nila. Lalong-lalo na kay tatay dahil kapatid niya ito. Yung perang binigay nila tito, ginamit ko yon para sa negosyo. Sa ngayon, tahimik at masaya na ang buhay ko. Dumadalaw pa rin ako sa bahay nila Tito Manuel para kumustahin siya. Masaya na silang mag-asawa. Nagtataka man ang tito ko kung bakit biglang nagbago ang asawa niya. Hindi ko na sinabi kahit kanino ang tunay na nangyari. Kami lang ni Tita Rita ang tanging nakakaalam ng lahat na yung katawan ko ang kapalit ng kanyang pagbabago. Malaking kasalanan ang nagawa ko. Pero yun naman ang dahilan kung bakit nagbago ang asawa ni Tito Manuel. Ang lihim na ito ay iniingatan namin dahil ayaw naming malaman pa ito ng tito ko. Basta ang mahalaga na lang ngayon, masaya na si tito at maayos na rin ang buhay namin. Dito ko na po, winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Jo.